Magandang umaga mga kabakyard. Okay, ngayong umaga gusto kong i-share sa inyo yung aking binibreed na gapi dito sa JBM Aquayard Fish Farm. Pangalan nito ay Blue Dragon Gapi. So ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay mga kabakyard, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ayan, puntahan na natin yung aking binibreed na mga Blue Dragon Gapis. Ayan, nakita nyo ito yung aking mga breeding palanggana. Ayan, kung dati trapa lang ginagamit ko, ngayon ito na mga palanggana na para mas matibay at saka mas matagal ko siyang magagamit. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung male at ito yung female. Ayan, ang ganda ng kulay nila. Ayan, makikita mo yung pattern ng pagka-blue nung male. Ayan, solid na solid, oh. Ayan, so ipapakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan, oh. Solid na solid yung pagkaka-pattern. Yung lumabas. Ito yung fry na lang to nung nabili kong mga breeder. So dito na ako magsisimula para sa mga future na mga papalakihin ko pang mga fry nitong mga Blue Dragon Gapis. Dito medyo marami yung female ko, 3 or 4. 4 yung female ko kasi limited lang yung mga male. Ayan. Kaya mas marami yung female. So meron pa ako dito. Ayan, ito. Ayan, dito naman 3 yung female. Isa lang yung male. Dito hindi pa masyadong malaki yung male ko na Blue Dragon. Ayan, makikita nyo. Tsaka medyo payat. Ayan, medyo pinapaganda ko pa yung katawan yan. Ayan. So ang sekreto ko sa pagbibreed ng mga gapis, napakadali. Kailangan maganda yung quality ng tubig. Ayan. Malinaw. Tapos syempre kailangan may halaman. Ito medyo kinontihan ko yung halaman para makabuelo yung male. Kasi nga isa lang yung male. Kaya hindi ko dinamihan yung halaman para mabilis niyang ma-chase yung mga female. Ayan. So ganun yung tekniko. Pagka konti yung male ko, hindi masyadong marami yung halaman. And kaya ako nag-share mga kabakyard ng pagbibreed ng mga gapis kasi may mga nag-PPM sa akin na nahihirapan daw sila mag-breed ng mga gapi. Para sa akin, hindi naman ganun kakomplikado mag-breed ng mga gapis. Kita nyo nga yung setup ko, ayan o. Ayan. So ito, hindi ko na nalilinis. Hindi ako masyadong malinis pagdating sa pagbibreed ng mga gapis. Ayan, nakikita nyo, ayan, dumi yan. So hindi ko alam kung dumi ng mga isda or dumi ng mga halaman na nabulok. So, basta ito ay dumi. Ayan, pero hinahayaan ko lang yan dyan. So, ibig sabihin, yung mga gapis, hindi ganun kaselan. Okay, madumi yung mga tank ninyo as long as cycle yan, ay pwede. Ayan, nakikita nyo, oh, ayan. O, ayan, ito, ang daming lumot, oh. Ayan. So, ito. Ayan, kita nyo, ang daming fry, oh. Ang daming fry ng mga pool gold. Ayan, ito ay pool gold gapi. Ayan. Kita nyo, ang ganda ng pool gold ko. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan. Ayan, oh, dilaw na dilaw. Kumikinang sa pagkaginto. Ayan. So, ito yung aking mga pool gold na mga gapis. Ayan, kita nyo, ang daming fry. Ang daming fry, pero hindi naman ganun kaganda yung quality ng tubig. Sa tingin. Pero maganda yung quality niyan, cycle dyan kasi dahil dito sa halaman. Tsaka, dun sa mga hipo na nakalagay dito, kumakain ng mga tira-tirang pagkain ng mga isda. So, ganon. Hindi ko masyadong inaatehan ang pagbibreed ng mga gapis. Ayan, kita nyo, ayan, mga breeding tab ko yung mga yan. So, hindi ako ganon kaarte sa pagbibreed ng mga gapis. Kaya masasabi ko na hindi ganon kahirap. Hindi ganon kahirap ang pagbibreed nitong mga gapi.